Eliza POV. Hindi ko siya pinapansin, nakatingin lang ako sa kalawakan, dumilim na kaya may mga umiilaw na, ang ganda. Napalingon ako sa kanya, nakita ko siyang nakatingin sa akin ng seryoso, siguro napansin niya na hindi na ako natutuwa sa kanya. Ano? Pagalit kong tanong at inirapan ko siya. Huwag ka nang magalit, bumalik ka na rito. Ubusin na natin to, para makauwi na tayo para makapagpahinga na. Sabi niya at sinubuan ako. So, nagustuhan mo na iyan? Nakangiti kong sabi. Kasi naman ang arte niya kanina, ayaw niya ngang bumili, tapos biglang nag-aaya na ubusin na namin. Oo na, masarap, sa sala mo pa ako patulugin pag sinabi kong hindi. He brushed his hair using his hand. Bakit ang sexy niyang tingnan? So, okay na, tanong niya sakin. Masyado pang maarte kakain naman pala eh. Let me feed you. Dapat maubos natin ito 1,000 pa naman to. Ani niya at hinawakan ako sa kamay, at hinhila paupo sa tabihan niya. I chuckled on what he said. Nakakatawa ang itsura niya, hindi ko tuloy mapigil ang hindi tumawa. Say sinusubo niya sakin yung barbecue. Ano bang kalokohan iyan? Hindi na ako bata. Inirapan ko siya at tiningnan ang barbecue. Sige na, ayaw mong tanggapin kasi gusto mo nang. Isinubo ko sa kanya ang barbecue na sinusubaw niya sakin, hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya, dahil alam kong kabastusan lang naman ang sasabihin niya. Radley, magkwento ka about your family, love life. About you, kahit ano, gusto kitang mas makilala, ani ko sa wala sa sarili. Kung nabigla siya mas nabigla ako sa sinabi ko. Bakit ko ba iyon sinabi? Nakatingin ako sa kanya na tigilan siya, he looked at me, we're looking to each other. Napansin kong napalunok siya bago nagsalita. What kind of story of my life, you want to know? I shrugged, I don't know why I asked him. Hindi ko rin alam kung bakit ko naitanong. Are you interested on me ha? He pokes my flanker, he's looking at me wearing a big smile on his lips. Inaasar niya na naman ako, napakiramdam ko ay nagsisiyakyatan ang dugo ko sa mukha. You're blushing. He pokes me again. Hinawakan ko ang magkabila kong pisngi, nag-iinit nga pero hindi ito dahil sa kilig, dahil ito sa asar sa kanya. Kilig ka kaya? Hindi no. May part ng isip ko na agree, may part na disagree. God. Radley POV. Natigilan ako sa sinabi niya kanina. Hindi ako sanay na kinukwento ang mga bagay-bagay tungkol sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong magkwento sa kanya. Kaya imbes na magkwento, inaasar ko na lang siya, dahil wala naman exciting sa buhay ko. Nakaupo ako sa sofa ng kwarto ko. Umuwi na kami nang maubos na namin iyong street foods. Hindi talaga ako kumakain ng mga ganon, lalo na kung hindi ko nakita kung saan nanggagaling, kumakain ako kung kami ang nag-ihaw at nagluluto, at dahil nga bumabawi ako sa kanya, no choice. Kaya kinain ko na lang, masarap rin naman eh. I'm finished. You can use the bathroom. She said. Napalingon ako sa kanya. Nakita ko siyang naglaka, at naupo sa gilid ng kama. I stood up while walking. I take off my shirt. Hindi na ako sumagot dahil nawala ako sa mood magsalita. Ano ba? Talagang dito ka pa maghaubad sa harapan ko? Hindi ba pwedeng doon ka na niyan maghubad sa bathroom? Humarap ako sa kanya, nakatingin siya sakin, pero nang humarap ako nagtakip siya ng unan sa mukha. Kunyari ka pa dyan. Nag-e-enjoy ka naman na panuurin ang maganda kong katawan. Pagmamayabang ko na ikinaasar niya panigurado. Hindi siya sumagot. Kunyari pa kung hindi lang siya nakatikip, malamang nakita ko na naman ang mukha niya na namumula. Inalis ko yung wristwatch ko, pinatong ko sa center table kasama yung wallet at phone ko. Hindi ko natatanggalin itong bracelet ko. Mahirap na. Nagtungo na ako sa banyo at naligo na. After a minute tapos na akong maligo. Nagbihis na ako at nagsuot ako ng pajama. I comb my hair using my fingers. Sinusulit ko yung sando ko, habang palabas ako ng walk-in closet ko. Ellie, anong gusto mong kainin? Tanong ko. Umiling lang siya, at busy sa phone niya. Baka naman gutom pa siya, street foods lang iyong kinain namin. Ano naman iyang pinagkakabisihan niya? May kung ano siyang tinitingnan sa phone niya. Lumapit ako sa kanya. Tinabihan ko siya, yamakap ako sa kanya bago tiningnan ang tinitingnan niya.
Sino naman ang mga ito? Nakita kong tatlong babae yung pinagmamasdan niya, at siya ang nasa gitna nito. Ang sweet ng mga pictures nila, kita mo talaga kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Ang gaganda rin naman nila, pero mukhang ang bata pa. Sino kaya iyon? Sino sila? Biglang tanong ko, at nagulat siyang magsalita ako, iniwas niya pa nga sakin ang phone para hindi ko makita. It's too late, kanina pa ako rito. Manhid ba siya? Nakayakap na nga ako, oh. Kanina ka pa dyan. Tinuro niya pa ako. Kumunot ang noo ko sa tanong niya, naiiling-iling nang umisi ako bago tumango. Who's that cute girls? I asked while grinning ear to ear. She looked at me, while her left eyebrow are raised. What? I asked innocence asked her the way she looked at me, may pagkapikan. Ganyan ka ba talaga kapag nakakakita ng maganda? She sarcastically said, at iniwas ang tingin sakin. Nelang naman ako sa tanong niya, sinasabi niya bang maganda siya? Hindi naman kasi maganda yung sinabi ko. Sabi ko cute pero maganda yung isa. Lalong naasar yung itsura niya. Maganda yung nasa gitna. I whispered to her and she looked down to her phone. When she saw that she's the one I'm talking, her face turning into red like a tomato. That's make me smile. You're blushing. I whisper again and I kiss her shoulder. Iyan, dyan ka magaling. Hinilamos niya ang mukha niya bago niya pinatong sa bedside table yung phone niya, pero bago niya pamilipag inagaw ko sa kamay niya. Radley, ano ba? Akin na iyan. Sambit niya at inagaw niya sa akin, pero hindi ko naman hinayaan na mabawi niya. Wait, I just want to check your phone, I want to see your photos. Sabi ko habang iniiwas ko yung kamay ko na may hawak ng phone niya, iniscroll ko habang umiiwas sa kanya. Ibalik mo na nga yan sakin eh. May cellphone ka naman, bakit hindi iyon ang kalikutin mo? Pagalit niyang sabi at padabog na umayos ng upo sa kama. Picture mo ang gusto kong makita, may masama ba roon? Seryoso kong sabi na ikinataas ng kilay niya. Lagi na lang akong sinusungitan nito, ano bang gusto nito? I smirked and I start looking at her phone albums. Tiningnan ko yung first album. Puro picture niya kasama ang dalawang babae. Sino sila? Close na close kayo dito oh. Ani ko at pinakita ko sa kanya yung picture na nakatayo silang tatlo, tapos nakayakap kay Ellie yung isa, habang si Ellie yakap ang isa na mukhang bata pa, pinakabata sa kanila. Ito si Sarah, ito naman si Shane. Nakangiti niyang sabi habang tinuturo niya pa iyong picture. Si Sarah yung nakayakap sa kanya, at Shane naman ang yakap niya. Ano mo sila? Hindi ko mapigil ang hindi magtanong, wala siyang kapatid na babae, alam ko siya lang ang nag-iisa. Kapatid ko, tipid niyang sabi na ikinataas ng kilay ko. Kapatid, gulat kong tanong sa kanya. Ako na niloloko nito. Halos alam ko ang tungkol sa kanya. Ang pagkakaalam ko only daughter siya, at kung kapatid niya ang mga ito, bakit hindi ko sila nakita nung kasal namin? Your only daughter? How come? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Oo, ganito kasi yun. Si Dad may kapatid, should I say twin brother niya. Which is Tito Glenn, may asawa na rin si Tito Glenn. Tapos may dalawa silang anak na babae which is Sarah and Shane, they are a perfect family. Close na close kaming family as in super close, tapos isang araw nagmamadaling bumalik ng office sila Tito Glenn, kasi may urgent meeting sila, pero hindi sila nakarating ng office. Nakita kong ngumiti siya ng pilit. Why? I asked again and stared at her eyes. Nag-crash ang sasakyan nila. Nadala pa sila sa hospital but it's too late, they are died on spot. 9 years old ako noon. Kaya nang mawala sila, nagkaroon ako ng two sister which is Sarah and Shane. They are my cousin, but I treat them as my sister. I did my best para naramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na wala silang magulang at pamilya. Alam mo bang gustong gusto ko magkaroon ng baby sister? Nang nalaman kong sa amin natitira sila Sarah, I'm so happy, tapos mayroon na akong two baby sister, pero masakit na makikita silang malungkot. Pagkukwento niya. Now I know I most asked her about her life before. What I mean is I want to know every piece of details about her. I know some about her, but I think I need more. Nalulungkot rin siya para sa pinsan niya, na tinuturing niyang kapatid.
Except sa kanila may kapatid ka. Nagdadalawang isip ako, kung itatanong ko pa alam ko naman. I have a eldest brother. Masaya niyang sabi at nginitian ako. Oo, alam ko may kapatid siya, hindi ko nga lang kilala. Kahit kailan pwede ko silang makilala, pero wala akong oras kaya hindi ko na pinagkakaabalahan. Ngayon ko lang nalaman na may kambal si Dad, saka ang saya mo talaga nakasama sila no. You three look good together, beautiful sisters. I commented. Dad, excuse me, daddy ko yun ah, wag kang feeling. Asar niyang sabi at inagaw niya na sakin yung phone niya. I'm your husband, daddy mo, daddy ko. Mommy mo, mommy ko, ikaw. Akin pwede ka ba matikman? Oh, bakit ba ang brutal nito? Kanina pa ako nito pinapatamaan. Una binato ako ng bottle water at sapol sa noo ko, ngayon naman binatukan ako. Ang seryoso ng usapan, tapos isisingit mo iyang kalokohan. Ikaw naman magkwento, Radley sinagot ko na iyong tanong mo, ikaw naman. I want to know you. What's this? Slum book? Tanong ko habang hinahaplos ang noo ko. Oo, saka mag-asawa na tayo. We need to know each other. More, I think. Aniya. Ayaw ko. Corny. Pagtatanggi ko. Pag may madrama iiyak. Wag na lang. Sige na nga matulog na tayo. Sabi niya na may sama ng loob, maihiga na sana siya pero hinhila ko siya pasandal sa dibdib ko. Oo na nga kaysa naman nagtatampo siyang matutulog. Ano namang kwento ko? Mag-asawa nga kami wala kaming masyadong alam tungkol sa isa't isa, siguro naman siya lang ang walang alam sakin. Tungkol ba saan? Tanong ko at inayos niya ang pagkakakumot niya at niyakap ang bear na bigay ko sa kanya. Since family iyong sinabi ko, about your family too. Sabi niya at niyakap ng mahigpit ang bear na bigay ko. I struggled on what she said. Should I tell her the very dark part of my life? Okay. Kay mom, 3 kaming magkakapatid, kay dad 4 kami. Maikli kong sabi at mapakla akong ngumiti. Kapag naalala ko ang bagay na iyon, parang gusto kong manakit. All I know I'm a freaking only son, but yeah I am. Kay mom, I'm the only one, but to my father, we're 2, yeah, he have a son in other woman. That's why I hate him the most. A very painful part of my life knowing that I have a brother. Ha? Bakit? I mean paano kayo naging 4 na anak ng dad mo? Naguguluhan niyang tanong at tumingin sa mata ko. I avoid my stare on her, I don't want to lie, but I don't want to share about this family. I don't have a father since I known, I have a half-brother. Let's not talk about that, change topic. Biglang sabi niya na ikinatingin ko sa kanya. She smiling at me before she rest her head on my chest, together with the teddy bear. Naintindihan niya na iniiwasan ko ang mga ganong topic, kaya hindi na siya nang ulit patungkol rito. How lucky I am to have her. So understanding even if she's brutal. Bakit pumayag kang magpakasal sakin? Biglang tanong niya. Anong klaseng tanong ba iyon? Napalunok ako sa tanong niya, bakit nga ba? I don't know. Maybe because it's my responsibility. Ikaw bakit? Nauutol kong balik tanong sa kanya. Just like your reason, I don't know, well I think wala namang masama kung magpakasal ako sa'yo diba? Saka kung napilitan ka, napilitan rin ako. What the? Okay, next question. What are the qualities of your ideal girl? The truth Radley. What a question. My ideal girl. Paano napunta ang usapan rito? Ano nga bang gusto ko sa isang babae? Pwedeng pangalanan na lang. Basta babae at maganda. She should be charming, sweet, nice, comfortable to be with, have a self-confidence, kind, she have a sweet smile, irresistible lips and beautiful even if she's so brutal. Sabihin ko habang nakatitig sa wall, na para bang siya ang nakikita ko. And I forgot she a jealous, childish and stubborn. Dagdag ko pa bago pa siya makasagot. Tama ba ang ginawa ko? Napalunok ako bago ko siya tiningnan, tinulogan ba naman ako? Bad trip. Magtatanong-tanong tapos tutulugan ako. Huminga ako ng malalim, siguro mabuti na rin iyon para hindi niya pa malaman.
Inayos ko na siya ng higa sa kama, at kinumutan ko na siya, napangiti ako nang hindi niya pa rin banibitawan ang bear. Good night my ideal girl. I whisper and I kiss her forehead. I take off my shirt before I lie down beside her, tulog na siya kaya hindi niya naman na malalaman na topless ako. Saka sanay ako na topless matulog. Pero nang magstay siya sa kondo ko, nasanay na ako na nakadamit. Kasi ayaw niya ang awkward daw. Sarah and Shane maswerte sila. Hindi lang dahil sa may nagpaparamdam sa kanila na pamilya pa rin sila, kundi dahil sa tanggap sila ng buong-buo ni Ellie. They are so lucky to have Ellie in their life. Ellie and I are different. I can say that we're so different. She wanted to have a baby sister, and she accept her cousins while me. I don't want to have a brother. Pero bakit nagkaroon ako ng kapatid na lalaki, na hindi ko naman hiniling na magkaroon? May tatanggap ko pa kung kay mom ako nagkaroon ng kapatid na lalaki. Pero siya, never. I don't have a father. Also I don't have a brother. Umusag ako kay Ellie at niyakap ko siya. I love hugging her, it feels so good. I love her smile. I love her nose. I love her irresponsible lips. I love her hair. I love her sweetness. I love the way she jealous. I love kissing her. I love every part of her. I love her charm. I love to be with her. I love her attitude. I love every part of her, all of her. Do I love her?